Sakaling maipit sa barilan tulad ng nangyari sa Resorts World Manila, dapat manatiling kalmado ang isang tao habang sinusubukang makalayo sa lugar. Yan at iba pang payo ng isang security expert sa ulat ni Susan Enriquez. Sinisimulan na ng PNP ang investigasyon sa mga posibleng lapses sa panig ng security agency sa Resorts World Manila. Ayon sa PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o SOSIA na siya nagbibigay ng provision at sumasala sa mga security agencies, hininga nila ang NC Lanting Security Specialist Agency ng security plan nito. Tingin ng pulisya, nagpatupad ng sariling plano ang NC Lanting na hindi aprobado ng PNP. Isa sa mga kinukwestiyon ng PNP SOSIA, bakit hindi nakauniforme ang security personnel sa Resorts World at sa halip ay nakabarong? Based on the CCTV, may lapses. Yun yung sasabi natin na isa sa mga security lapses, security violations. Kasi nire-request yung special set of uniforme. Why? Because somehow yung kanilang clients may also be requesting that they wear other set of uniforms. Paliwanag naman daw ng operations manager ng NC Lanting, wala silang armas nang mangyari ang pag-atake dahil hindi nakasuot ng tamang uniforme ang kanilang mga tauhan. Ang utos lamang daw sa kanila ay magbantay sa perimeter o paligid ng gusali at hindi sa kasino. In-house security na raw ang inutusan para rito. Ang isang gwardya, hindi nagpaputok ng baril sa suspect nang mangyari ang pag-atake. Natakot lang? Natakot ka? Hindi po natakot, ma'am. Tingnan ko po yung paligid. Marami pong tao, ma'am. Pwede pong, pag pinutukan ko yun, ma'am, pwedeng rat na masalubong, pagbabarilin agad. Di naman nagpaunlak ng panayam ang isa pang security guard. Inaalam din ng PNP SOSIA ang mga naging inisyal na reaksyon ng mga security personnel noong oras ng pag-atake at kung bakit hindi agad napigilan ng suspect. Tulad ng karamihan, nalulungkot ang safety and security expert na si Bong Oteiza na marami ang namatay sa Resorts World Manila dahil naman sa suffocation. Payo ni Oteiza, sakali maipit sa katulad na sitwasyon, alamin kung saan ang pwedeng lagusan bukod sa fire exit. Tingnan din kung bukas ang fire exit. Always, once you enter a premises, whether it's a hotel, a school, a movie houses, ordinary restaurant, always look for your way out or the fire exit. Kung may sunog at nagsimula ng kumalat ang usok, gumapang at kapain ang dingding ng gusali. Crawl lang. Kasi kung may usok nga, hindi masyadong apektado yung ibaba. Medyo may thin air pa doon. Unlike yung pag tumayo ka, andun na yung usok, wala na yon. Puro carbon na yon. They can crawl beside the wall. Kasi yung wall nga, magiging guide mo yan. Hindi ka na makakita, masakit na, takpan mo yan. But the wall will lead to an opening. Sakaling naipit na sa isang kwarto at halos hindi na makakita at makahinga, hanapin ang garbage bin. Kung may nakita silang trash can doon na merong trash bag sa loob, they can take out the trash bag, baligtarin nila, tapon nila yung basura. So hanggat may sariwang hangin, pwede silang tumabo ng hangin, ikutin nila, magiging oxygen bag. Again, maski na meron kang oxygen bag dito, yung trash bag, hinihinga mo siya dahil hindi ka na nga makahinga ng tama at may wall ka sa gilid mo, makakalabas ka. At sakaling may barilan, piliting makaalis sa lugar kapag malayo na ang naririnig na putok. Proactive means is thinking ahead, planning ahead before any incident or accident happens. Higit sa lahat, Anya, kailangan ng presence of mind at iwasang magpanik upang makadiskarte ng tama. Susan Enriquez, GMA News.